another video, another new loan po yung isi-share ko sa inyo sa video na ito at promising siya actually guys. And guess what? SEC registered siya. Which is itong si Cash is Loan App. So legit na ba talaga itong loan app na ito? Since bago pa lang naman siya. Nagbibigay na agad siya ng instant loan offer at mataas siya mag-offer ha. High quota nga daw no. So long term siya. Based sa offer niya sa akin. And don't worry, sa lahat ng mga unemployed dyan, housewife, student man yan, or freelancer po, nag-a-accept po sila. Wala silang kahit anong income document po na hinihingi. And don't worry, not auto disbursement naman po ito. We have the choice kung gusto po nating mangutang dito. Pero sa experience ko, promising talaga siya. So ito na kaya yung sagot sa mga naghahanap dyan ng mga legit utangan. Well, before I start, disclaimer lang po muna tayo. This video is not sponsored. Basically, based on my personal experience lang po, sinubukan ko po talaga mismo ito. Sinilip ko po siya para mabigyan ko kayo ng tamang expectation, maging aware kayo sa loan app na ito kung okay ba talaga siya. Well, by the way, if you're new to my channel, nagra-review po tayo ng different loan apps, loan services, online, legit man or hindi. Nagbibigay po tayo again ng tamang expectation, legit tips, reviews, recommendation, and what loan apps or online loan services to avoid. Kaya kung gusto mo yung mga mga video, you can consider subscribing at i-click mo yung bell button para lahat ng videos ko is updated ka at maging notified ka. So back to this new Cash loan app na nakita ko kasi to, yung ads niya na paulit-ulit sa Facebook feed ko at nakita ko rin siya sa aking IG. At familiar siya sa akin guys kasi meron akong loan app na di-download sa Google Play Store dati at parang siya yung nag-appear sa loob ng loan app na yon. Kaya sabi ko, parang ito ba yon or bago talaga siya since sa iOS or sa App Store po siya mada-download as the moment ha, downloadable siya. Well, nung nakita ko yung ads niya kasi, kinlik ko agad yung install now at nag-direct niya po siya sa aking App Store or iOS. Well, sabi niya dito, ang developer po ng app ay si Fixel Lending. Pero guys, dito sa privacy policy niya po, pinaka-loan provider niya talaga, which is yun yung naka-register sa SEC website, which is itong si Easy Cash Lending Company Incorporated. Ngayon, under sa list of recorded online lending platform po sa SEC website, nakikita natin siya doon. Legit siya, licensed to operate siya. Pero wag muna kayong magpindot-pindot dyan or wag muna kayong mag-download dyan. No? Panoorin niyo po muna yung buong video guys. Doesn't mean naman na nasa SEC website siya, is okay siya, diba? Kaya keep watching. So, dinownload ko po yung app, in-install ko po siya. Then agad-agad po, I need to input my mobile phone number po na ipapang-register po natin sa app po na ito. And then click natin yung get OTP para mapadalhan po tayo. Anyways, ang nagpadala sa akin ay si Loan Lift. Siya yung nagbigay sa akin ng verification code. So, enter natin. And after po nito, walang details mismo dito sa pinaka-homepage niya, kundi i-click natin tong apply now. And then dito agad-agad, so we need to provide na our personal information including our residences, addresses, postal code, educational level, marital status, number of children, and email. And then after providing this one guys, is the work information na. So kung makikita niyo po dito sa work information, under ng profession po, no? So ito yung sinasabi ko sa inyo na kahit tayo ay walang trabaho or unemployed, student ba yan, even self-employed and employed individuals, actually limited lang din yung choices nila dito, no? So kahit naman ano pong piliin natin yan, let us say unemployed, kailan pa rin natin fill upon or mag-provide if how long have we been working here, monthly salary or income, no? Kahit pa yan student yung piliin natin, ganun din eh, wala namang pinagkaiba. At wala naman po tayo isasubmit po ng kahit anong income proof, don't worry. And then proceed tayo sa next step, which is the emergency contact or the character references po. Well, anyways, before po pala tayo mag-provide ng ating contact references, we need to fill up pala muna yung ating email dito kasi part siya ng emergency contact daw. Tatlo po yung contact reference or character reference po yung hinihingi po nila dito. And ito po ay magdadirect siya sa ating phone book list. Well, after providing this one, proceed po tayo sa next step, which is here po, tinatanong po nila yung ating credit standing, if we have an ongoing loan, kung may overdue loan ba tayo, kung magkano daw yung nautang na natin, number of loans in the past month. So, lahat po yan, ang sagot ko lang dyan ay no loan, or zero. After po nito, dito na po pala magaganap yung ating ID information po. Andito po, naka-flash naman po lahat po ng mga IDs po na nare-require po nila. Hindi lahat ito provide natin. Isa lang po yung kailangan po nila dito. And as you have noticed naman po, puro government IDs po itong mga to. Ang pipili lang tayo ng isa. And for me, I choose my voter's ID lang po. Pipicture din po natin yan right away guys. Kung legit or valid po yung ating ID, ma-auto-capture yung ating ID number dyan. Click lang natin yung continue and then this is followed by the selfie verification. Magsiselfie lang po tayo dyan. Then after submitting po is followed by the bank information naman or the account information po. Dito po dinidisburse if ever po willing po tayong mag-withdraw no sa ating approval loan amount dito. So ito yon. So don't worry guys, either e-wallet or bank account naman po yung nire-require po nila dito. And for the e-wallets, ito yung mga yon, si GCash, PayMaya,
and GrabPay. At alam niyo naman, kapag may choice ng e-wallet, dito tayo sa e-wallet of course. Ang pinili ko po dito is in GCash ko lang para mas mabilis ko siyang manotice. Then after this one po, instant loan offer po yung binibigay niya sa akin. At kung makikita niyo dito guys, no, ang dami niya palang mga kapatid na loan up. Ang dami pala natin pwedeng utangan dito. Hindi ko alam kung pwede sabay-sabay ata. Pero ang laki na nun kung sabay-sabay natin siyang utangan. Well, anyways, ang in-applyan ko po kasi is si Cash is loan up, which is dito lang ako magfo-focus. Nakalagay dito, meron siyang loan offer from 700 pesos up to 30,000 pesos. At ito yung sinasabi ko sa inyo na pinopromote nila na long-term daw, high quota, and quick lending daw po. So, click natin yung apply dyan sa may site. And then yun nga, no, promising siya kasi 10,000 pesos agad-agad for the first timer, no. At transparent naman siya, siguro, no, babasihan natin siya dito. Nakalagay po yung amount din na ma-receive ko sa 10,000 pesos na niloan ko is 9,992. 8 pesos lang yung kanyang service fee dito. Do you believe this one? Tingnan niyo yung due date ko. Ang tagal, di ba? April 14, 2026. Do you believe that? So anyways, no, inopen ko yung aking repayment plan para makita talaga natin, ilatag natin yung ating bayarin dito. So makikita niyo nga dito, no, long term talaga siya. Yung sinasabi niya nga na long term talaga sila. Biro mo magbabayad pa ako sa first repayment ko by January 24, 2026. And then followed by March na. Then followed by April na. Ang ganda, di ba? Ang ganda ng ganito. Kung it is what it is. So, otherwise, hindi ko pala na-mention yung interest rate niya dito, no? May interest rate pala siya. Ang nakita ko kasi, yung service fee niya. So, may interest rate pala siya na 320 pesos. Well, for sure, ito ay idadagdag lang po sa ating repayment kapag nagbabayad na po tayo. Hindi siya ibabawas kasi ang ibabawas lang dito is yung service fee. Kaya nga, sinasabi niya dito is yung amount na ma-receive natin is 9,992 kasi binabawas nga po yung service fee na 8 pesos only. At yung may interest siya again na 320 pesos. Kaya lang guys, kinompute ko yung aking repayment plan po dito. Kinompute ko silang tatlo at lumalabas lang po na 8,540 yung total na babayaran ko. Hindi pa sila lugi po doon. Parang mapapaisip ka, legit ba talaga? Ang utangin natin 10,000 eh. Ang ma-receive natin 9,992 tapos ang babayaran natin in total is 8,540 lang. Eh, di ba mapapaisip ka talaga eh, legit ba talaga? Kasi ang ganda ng promise niya, promising talaga siya. Ang ganda ng loan offer niya sa akin kung it is what it is. Well, ito na nga, I take the risk. Sinubukan ko siyang i-loan. Tingnan natin kung anong mangyayari, no? Kinlik ko itong submit. Well, sabi niya dito na i-allow ko daw to access the location. I-confirm ko daw, no? So, kinlik ko yan. Kinonfirm ko siya. And then, after nyan, kailangan daw nila i-access yung mga contacts ko daw ng aking phone. So, inallow ko siya while using the app. Then, after nyan, bumalik po siya dito. And then, kinlik ko yung apply. And then, nakalagay na agad dito that I have already applied for this product daw. So, ibig sabihin, so, my current application daw is being processed. Naka-submit na siya. Antay ako ng antay. And then, binuksan ko nga, binalikan ko nga siya. And then, nakalagay dito, unfinished application daw. So, paano to? Continue submitting ko siya, pero parang ulit-ulit lang siyang ganon. Hindi ko alam ha, kung ako lang yung nakaganit. Sayang kasi gusto ko siyang itry. Kung if ever ma-approve tayo, kung ito pa talaga yung matatanggap po natin, no? Pero, scary din siya ha, kasi hindi siya malinaw lahat talaga. Hindi malinaw yung details niya. Guys, eto ha, hindi sila papayag na hindi sila kikita sa atin. Imagine ha, kung it is what it is, magpapahiram ba sila ng ganito kung long term ba talaga yung kanilang offer sa atin? What if trap lang din siya katulad ng ibang loan app? Well, I tried naman pero hindi ako successful. Hindi siya nagpo-proceed sa disbursement. But anyways, if ever po may nakapag-try na dito kay Cash is loan app, paki-comment down below naman po no, yung mga experiences nyo para aware po yung iba nating viewers before trying this loan app. At anyways, sa mga gustong itry itong loan app na ito sa mga bago pa lang, no, hindi ko siya fully ma-recommend ha. Ako lang naman to. Since nasilip na rin naman natin yung loan app, hindi ko pwedeng sabihin sa inyo na try nyo to, baka ma-approve kayo. Hindi ko siya pwedeng i-recommend kasi nga ako mismo, hindi naman ako na-disbursan. Nakita ko lang sa inyo yung loan process, loan details niya. So for me, promising talaga siya. Kung it is what it is, nakita nyo naman. So I would suggest na tingnan nyo po muna yung mga comments natin dyan sa baba. If ever may nakatry na, mag-search muna kayo before try. Don't worry, palagi ako mag-update sa inyo. Kaya dapat po nakasubscribe po kayo at click nyo yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!